Kamusta po mga kapatid? Ang topic po natin ngayon ay patungkol sa kagat ng aso o first aid pag ikaw ay naagat na isang aso. So recap lang po, bibigyan ko kayo ng idea o kaalaman patungkol po sa rabies. Ang rabies po ay isang uri ng makukuha sa sakit ng aso o sakit sa aso. Ito po ay sa mga stray dogs, stray cat, sa mga paniki, o sa mga raccoons, pero mostly ang rabies ay makukuha po sa kagat ng aso. Meron din mga isolated case na kalamot ng pusa. Mapanood po kayo sa isang balita na isang bata ay namatay dahil nakalabot po ng pusa. Ito ay hindi naagapan at nagkaroon ng infected o infection. So ang rabies po ay tinatawag din na hydrophobia o lysa. Kaya po hydrophobia kasi po pag infected na ang isang katawan ng tao, nagkakaroon po siya ng ng body mechanism. So umakat po sa utak yung causative agent na rhabdovirus at nagkakaroon po ang pasyente ng hydrophobia o takot sa tubig. So konting wisit lang makakita yung pasyente po ay nag-i-spasm at nagwawala. So anong mga preventive measures para po sa mga aso o hindi ba agat ng aso? So kailangan po tayo ay responsible pet ownership. Kailangan din tayo ay magkaroon ng anti-rabies immunization of the pets yearly. Kada taon po yan. So kailangan din po tayo ay magpaligo ng aso. Kailangan safe, clean yung mga kainan nila. Kailangan po ma-sterilize natin yan. Meron tayo mga bactericidal agent, kagaya mga Sunrox. Mag-i-spray po tayo sa mga cage para po ang area o environment po ng aso ay malinis. So kapag ikaw ay nakagat ng aso, di ba po, kailangan ay immediate wash the dog bites o kaya yung yung dilaan ng aso. Pag naagat po yan, kailangan natin ay hugasan within 5 to 10 minutes. Sa po yan, sa running water o kaya kung mas matagal, 10 to 15 minutes. Gamit po ang detergent soap o kaya sabon, liquid soap. Yung po ang kailangan gawin natin. Pag naagat, punta agad sa gripo, running water, anuhan po natin yung pinagkagatan ng aso, yung area ng sabon, any kind ng sabon, para ito po ay malinis at agad na mawala yung laway ng aso. Tapos, wag na po natin isasaksyon o sisipsipin yung pinagkagatan ng aso kasi ito po ay magkakos ng risk sa ating katawan. Maaring ma-ingest natin yung virus o yung tinatawag natin ng rhabdovirus at tayo po ay maapektuhan. Bawal na bawal po yung isasaksyon at saka yung susugatan. Sana lang po yun sa pelikula, pero sa real bakoy, sa medical, bawal po tayo magsaksyon o hiwaan yung pinagkagatan ng aso. Bawal din po tayong gumamit ng mga tandok. Kaya po yan yung mga sungay ng usa, sungay ng yung yung usa. Sa paniniwala po ng matatanda, kapag nilagay yung sungay ng usa ay masisip-sip daw yung bacteria o yung laway ng aso. So mali po yun. Wala pong medical study na yung sungay ng usa ay masisip-sip yung pinakalaway ng aso. So yung garlic, meron din po yan na paniniwala pag kinuskus daw ng bawang o dinikdik ng bawang ilalagay sa pinakasugat ng aso, yun po ay maling paniniwala. Pwede pong mag-cause lang po yung irritation at lalo nating yung muscle trauma. Magkakaroon lang po ng yung inflammation. Meron din yung iba gumagamit ng hot stone, yung mga bato balani. Sa paniniwala ng iba, yung bato daw kapag nilagay sa affected part ay masisip-sip o mawawala yung laway ng aso. So mali pong paniniwala yun. So kailangan po natin ng shot o anti-tetanus for the wound. Yung tinatawag na Tetabox. Tapos kailangan din pati ng anti-rabies injection. So yun po wash the area sa running water 10 to 15 minutes with detergent soap. Avoid suction, tetanus toxoid, tapos anti-rabies po. Punta na po kayo sa pinakamalapit ng ospital kapag nagawa niyo po yun. So meron din tayong tinatawag na virucidal agent o yung tinatawag na betadine. Yung betadine solution po, yun po yung the best nun. Kapag
Naugasan nyo na ng detergent sa running water, anuhan po natin ng soft cotton, no? So, kailangan betadine, isok natin yon, tapos i-ano natin, i-rub sa pinagkakatampo ng aso. So, yun po yung the best. Huwag po kayo gagamit ng alcohol, mali po yun. Kasi lalo lang po magkakos ng muscle trauma pag gumamit po tayo ng alcohol. Ang alcohol po kasi sa hospital setting, yung po ay ginagamit sa hand washing, o kapag ikaw ay pagkatapos mong sa procedure, mag-hand washing ka, o kaya pag wala kang time, doon po ginagamit yung alcohol. Tsaka pang-sterilize sa mga equipment like scissor, sa mga blade, yan po, sa mga mosquito scissor, o ibang mga equipment like forceps. Doon po ginagamit yung alcohol pang disinfect, hindi po siya pang ano ng sugat. So, kung mayroon po kayo betadine solution, yun po yung the best doon na ating gagamitin. Sana po makatulong po sa inyo ang tip ko. Muli po, nagpapaalala, lamang po ang may alam. Salamat po.